Leopoldo Buenavente. Actually po ang ating hometown is Erika Rinconada. Pero today, ako po ay nakatira na sir sa Malinaw, Albay. Isa po sa mga bayan sa first district, malapit po sa Tuwid. Matagal na po ako noon, kaya medyo magagawa tayo. Now, ako po ay member ng media dito po sa actually po, hindi lamang po sa Bicol. Kasi po, for your information, ako po ang corresponding DCRH, radyo natin Tabaco. So, nag-report po ako, nagbibigay po ako ng ulat doon po sa programa na ito ang Pilipinas. Represented po ng Albay. But sa locally po, dito sa Albay, mayroon po kaming programa o kaya ako po ay connected sa mga istasyon na mabanggitin po. Una po, radyo natin Tabaco City. Kung kayo po ay napasya na siguro sa Tabaco, yung isang pinakamalakas na radyo dyan sa Tabaco, ako po ay kasama dyan. Pangalawa po, sa social media, ako po ay kasama po ng OneTV.net na kung saan may programa po ako doon ng share ng Monday to Friday, every day po yan, 11 to 12 noon. Yan po ang aking programa. Sa social media po yan, na napapanood po sa buong, alam naman natin ang social media. And OneTV.net po ay pag-aari po yan ng isang nandoon po ngayon sa New Jersey, mga Romanos po ang pilihan, mga Romanos po ang pilihan nila. Then, connected din po ako sa OneTV.net. Ay, no, one, sinabi ko na yun. Mayon Internet TV. Doon pa rin po yan sa Legazpi. And then, at the same time, doon naman sa Tabaco, mayroon naman online, Tabaki News naman po. Locally po yan. Ang program ko naman doon po, every 4 in the afternoon to 5. Live po yan. So yan po ang aming, yung aking profile, buhay ko na, ipapakilala sa inyo. And at the same time, kasama po ako sa Bukbo, kasama po ako sa pinaglalabanan natin, sa group. In fact, nung magpunta sa Rodita, nandun po ako, alam ni Julia. So aktibo po tayo sa paglalaban para sa pagbabago ng ating bansa. Kaya nga po, sa ating pong, kung makapanood nyo ang ating mga programa, more on commentary tayo. Sinasagasaan natin yung ating walik. In fact, mayroon na rin po tayong na-observe ko yun, na kumbaga na-dismiss, nakaswala rin po ako ng live. Pero hindi po tumala dahil po yung kinalaban namin na tiwaling opisyal, pulis pa, at saka yung mayor. So, hindi tayo kung titingnan nyo physically, naman maliit na tao lang, no? Si Master Paul. Ang aking kong KKA sa radyo, Master Paul. So, maliit na tao, pero po, pagdating sa katotohanan, kasi siyempre, ako personally, Bible believers ako, Christian ako. Kaya naniniwala ako na dapat sa katwiran tayo mamukay. Kung nagkawindang-windang ang ating bayan, dahil ito sa kagagawa ng tao na paggawa ng kasalanan. That's why narito si Sir, para ipaliwanag sa atin kung bakit hindi nakakamta ng mga Pilipino tayong lahat yung biyaya kasi may hanglan. So today, this afternoon, ladies and gentlemen, sa pamamagitan po ng ating source speaker ngayon, malalaman po natin kung bakit kayo at ako ay narito. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang bawat isa. Okay. So, unang tanong muna, siyempre, bago sa lahat, bibigyan muna natin si Sir ng pagkakataon na magpakilala. Siyempre, sa bawat isa natin, hindi pa natin masyadong kilala, maliban yung mga kasama. So, Sir, muna, Sir, assalamualaikum po. Actually po, hindi mo na itatanong mga kapatid natin Muslim sa Tabaco, kami, mga friend po natin yan. In fact, meron tayo sa kaya hindi na kung ilang nakasama ko.
So, malapit sa akin ang nire-request po namin kayo. Sir, pakilala po muna kayo sa akin. Ako pala si King Salam. Emilio din Nilakan, Luyuson. Lumaki po ako dito sa Ipo. Nag-migrate ang lolo namin. Ilang bago lang from Cebu. So doon kami hiniram doon ako. Parang isip dito na sa Ipo. Actually, di ko lang. Matagal ako sa Maynila. Kasi after yung tapusin ko high school ko dito, sa Maynila na ako. And kung minsan nalulungkot din ako. Ako po. Nalulungkot ako dahil dito. Nagkaroon ng katuparan. Ang hari. Ang hari na sobrang hirap. Sa kanyang kahirapan, hindi nakita. Dahil sinunod lang naman ang mission. Lumaki ako sa Daughters of Mary. Sila ang pangaral sa akin. The Daughters of Mary, andyan yung kapatid. Iniwanan ko rito, elementary pa lang. Nung pagbalik ko sa Piro. Tulad din yun. Although, ang Islam, naniniwala ako ng founder ng Islam is Jesus. Ano ba ito? Sinabi ni Jesus. Peace be with you. Ang kapayapaan mapasaya. So, in Arabic, Salam alaikum. Yung salitang yun, nung nasa kumbinto pa, gusto ko rin sana magpare. Pero hindi pinagkalog sa akin dahil meron pala akong mission na gagampanan. Pinakamalaki na yung dito sa katakala sa kamay ko may bibigay ang basbas. Well, elementary pa lang ako. Nag-aaral ako dito sa Sabang Calabang. Kaya kinala ko ang gaming mga classmates. Nag-grade 3, grade 4 ako. Kaya sa bumbo. Sariling bayan ng ina. Grade 5, grade 6 ako. Kaya sa Santa Cruz, Nagasip. So, diyan ko isinacrifice. Makatapos lang ako ng elementary. Kung ano-ano lang pinapasok, mag-survive. Awa ng Diyos at survive. Magandang school na. Nandiyan ako buhay ko sana si Chuklik at asawa ni Ate Lisa yung may ari ng bakery dyan sa may katapat ng sinihan dyan sa Alex Cheaper. Yan ako, pinuput nila ako. Hindi ako na tinapos. Kapagtapos na ng elementary. Hinangad ko noon na sana mayroon man lang ako sana valedictorian, salutatorian, para makakapag high school ko, magamit ko. Ay hindi pala, kasi pala ang DEX, mayroon silang tawag na rules, procedure, na kapag transfer, huwag mo na kasama. Well, doon ako na-challenge. Nung nasa kumbinto ako, nagsasalit ng tubig, tagalinis na tinatawag na rolyo, at taga-sakristan. Doon ako nag-umpisa sa aking mission sa apostolate. Nung magbukas kami dyan sa Naga City Youth Opportunities for Nations, andyan ako nagturo. Walang sahod. Mayroon lang dyan honorary 20 pesos. Kinagawin. Total, nasa Daughters of Mary. Libre pagkain, libre lahat. Tumutulog. Hanggang sa yung nasiyos, nagkaroon naman di ako ng foster parents. Araw, na-enjoy ako. Apostolic. So doon nag-umpisa ang tawag kong mission. Nung matapos ako dito sa Camarines National High School, kasi may classes ako, sa umaga at hapon nagtuturo ako. At the tender age of 14 years old, nung papalitan na ni Magtuto, ni Luisa Magtuto, principal,
yung dati Philippine government, andun ako. Kami ang founder dyan ng tawag na electric teacher ako din sa Master Academy. So, doon ako umpisa ang apostolate na hindi tuloy-tuloy. Hanggang sa nung matapos ko lang 5 years ang night classes sa Camarines National High School. Kilala ko niya si Melik, pagulog-biro ko yan, yung naging principal dyan, na paging pool sa Binaventura, kapatid. So, nung pumunta ako sa ma-assign na ako, nagpaalam na ako, punta ng Metro Manila, dyan sa Quezon City. Ang opisina namin ng Umang Power and Youth Council, join together ng social welfare. Second floor yun ng mayor's office. Ano lang kami? Yung mga kasama-sama ko yung mga engineer, ng mga lupa. Bumaba kami roon sa ibaba. Through namin doon, si Mrs. Vergara. Lourdes Vergara. Social welfare. At saka si Ate Lady Mendoza, yung nasa bagbag, Miss-ari dyan ng tawag na Shell. So, yung King's Point dyan na preparation sa akin yun, sa amin, wala na, may mga bahay na. Maliban lang doon sa bagbag, yun, sinisecure ko ngayon. Kaya yung kapitan dyan, binigyan ko ng document, 2 kapitan niya sa bagbag. Kasi awardee yan sa aking raya. So, isinisecure ko yun. Yan sa may, pati yung tinatawag dyan na Jollibee, pati yung 7-Eleven. Gawa yan ni Hermanos. Si Hermanos, nasa ombudsman. Lahat yan, mga pinag-ibisigan ko yan sa ombudsman at saka sa Department of Justice. Dito rin sa Naga City. Nakikita ba rin yung bus terminal? Akin yan. Sisingilin ko na sila. Steam dyan. Akin yan. Screw money dyan, 96 million, yung receipt. Atin yan, sisingilin natin yan. Ito naman, ginawa naman dyan na Robinson, akin pa rin yan. 72.9 hectares. Lot 11-17, at paglalagyan lot 11-18, maniningil pa. So, ang pagsimilan, hindi biro-biro, nadaan niya ng process. Pero, upon submission of the document in Naga City, although sinasabi ko na independent city yan, si Rocco niyan ang nag-propose niya. Mag-anak namin niya sa mother side. Rocco, Asuela, Orlando, at saka Iligoyo. Yan, nasa bumbon sa Pagao. So, nagtiwala ako dahil yan ang nag-sponsor sa kapatid ko. Ayun yung superior na, retired na. Senior citizen na rin, bias ko na. So, at the time, kung tatanungin ninyo ako, hindi ko lang. Kaya nga nung magka-problema yan dyan si Senyora ko, din Abilia, sabi ko nga niya, nag-away pa kayo magkapatid, nag-imanda pa. Kasi ang ginagamit nila, Spanish title. Tulad ng mga Rodriguez, mga Spanish title, mga Akutian. So lahat yan may mga problema. Ang ginamit ng mga politiko na tingnan mo ang Rodriguez. Metro Manila, nakita ko mga Bicolano, Rodriguez. Pero ito ang trabaho nila. O sa lupa. Naging rayaman sila sa lupa. Pero sa ngayon, may Supreme Court. Sinabi ko nga sa kanila, ang 01 Sport Protocol na Constitution. Lahat nandun na yan sa, kasi pinakaitan na ko rito ng media. Buti ka na. Sa media ka. Di, utang na loob ko sa iyo sabihin. Mag-swerte kayong mga Bicolano na ang hari. Bicolano, taga-Igdi, haloy na kuta na, asinsado ang Bicol kung narespeto nila ang hari. Pero anong ginawa? Tumakbo ako dito ng Mayor. Tumakbo ako dito sa naga ng Congressman. Tumakbo ako dyan ng Gobernador. Pero my point is that to introduce project program. Kaya ako dyan tawagin ako dyan si Sadat. Kaya ako tumulong sa kanya. Nung ipa-privatize nila ang market, sinabi ako si Judge retired Habunan, buhab, baka mahulog ka. Ito naman, ganoon nila City Hall, may problema, kahit Mariano, akong tumulong. Pero hindi nila sinasabi.
there is a notice of this time ng investigator. Ako trabaho. So marami akong tinulungan, hindi ko tinatapos. Sila lahat tinulungan ko. Yung Mendoza, lahat yan. Mendoza, Rocco. Alam mo, sa totoo lang, to be honest with you, ano lang yan, kumbaga sa ano, bantay lang yan ni Senyora Coring. Senyora Coring Abilla. Ang mga Senyora Coring Abilla, Spanish title. So lahat ng mga politiko, fully Spanish. Hindi yung Torres, hindi yan perfect title tulad ng hawak ko, Torres title. Kaya doon sila nito. Dalawa ang sinuwan na kasi bukas. Isang sa Spanish title, isang genuine na consider every 100 years. So, lahat ng mga historical facts, hindi pwedeng basta-basta ka. Kaya nung kausapin ko na si General Noble, Mr. Noble, hindi na. Alam mo, isa ka sa mga intelligence ng army. Na-inassign ka rito. Alam mo niya? Kala ka na nila. Bakit napapaintulog ko na ganyan ka, walang historical facts, ini-issue niyo yung trade patent. Ganyan naman siya niya ang kalakalan dito. Oh, it's okay. Ano bang, saan ba tayo mag-umpisa? During that my time, ha? Kasi nung panahon na yun, sa NBA ako. Nasa Magic 12 ako eh. Service ako walang sahod to help the government. At the same time, nasa ombudsman ako. Investigator ako ng ombudsman. Pero, dito, sabi ko, ginawa ko. Loko-loko. Sabi ko, palagan kami yung loko-loko. Please, sa lalo-loko. Buti hindi ako nasulong. Natapos ko ang mission. Nung malaman nila, na ang aking palang ginawa, hindi biro-biro. Nahihiya siguro sila. Pero, hindi kayo mahiya. Siyempre, lisensya, libre ba niya ako. Ito lang na 11-7 na 11. Ang una kong ginawa niya, tapusin muna ang mission ko. Sabi ko, kauna-una akong inabilyan, yung 11 hectares na kiniklaim naman itong mga ano rin, Mendoza rin. Nanay niya si Mendoza. Kaya sabi ko kako, ito lang naman tayo. Paano nagkaroon ng Mendoza ng lupa sa Kamaligan, kung saan-saan dyan, Kinamba, Bumbo na, ano ba yan? Dati naman lang yung katiwala ni Senyora Coring. But anyway, ganito ang premise. Although fake, spurious, fraudulent, ganito ang ano natin nga, may weight yan. Anong weight yan? Unless otherwise, hindi yan i-contest ng tunay. May weight yan. Dadaan yan ng court only because can justify the means. Ganun ba? Oh. Alam mo, ang ginawa ko, saan tayo mag-umpisa? Si Mr. Noble, dito sa LMS ng Legazpi. Dito o sa taas? Taasan niya. Binanata ko na sa taas. So, ang lahat ng mga dokumento ko, talagang nakadeliver yan dahil hindi pa tapos sinadya ko na wag na muna kasi maraming mabubulabog. At delikado rin ang buhay for my security purposes. Now, eto na, natapos ko. Natapos ko yan. 33 years more than that. 1986 o 87, 1987, 1988, 89, 88 pa lang, pumunta na ako sa Saudi. Pinag-aralan ko na kung paano pagpatakbo ng team. 2 taon, 3 buwan ako. Si Papa Salman Aspor, tinuring akong anak. Tinuruan ako ng kung paano pag-manage, panalita. Kaya sa loob ng 2 taon, nakasigat. Employed ko magsalita. Gulat sa akin. Kasi may instructor ako doon. Kasi pinag-aralan ko kung paano pagpatakbo ng team. Yung sabi lang, ay, akal guys, yung nakapara ka tayo, alam, tinuro sa akin. So, after that, bumalik ako dito, nagtayo ako ng institution, yung DSTS. Delphin, Salam, Tagyan Services, DSTS. Nauna sa Bicol mo. Yun, very well ng mga TV, electronic. Expert ako sa television. Tapos ako ng dito sa high school graduate, pero doon sa Saudi Arabia. Sa MPS na pinag-school kami po, dahil ang gusto ko balik mo tatay.
si Bisoy. Sabi sa akin, outstanding speaker, year 1990, bumalik ako dito 1990. Yung pagsabog ng isa daw sino, yung doon. Diyan ako nakabalik. Pero tinuloy ko yung mission ng school. Kasi kami ang dati sa manpower, 90s na. So at the tender supported, I become isang professional. Ito continue my mission. Saka nagtapos ako, puro kami seminar. Paasa ako sa seminar. Sabi nga sa akin yung mga kami sa manpower. Kami vacation, meron kaming sweldo, at meron pa kami seminar. Maalis ko kami portion. Doon ako na kaya yung mga diploma ko, mga secretary ko. Yung asawa ko sa sobrang silos dahil sa aming Islam, hapat ang requirement sa amin magkaroon ng legal na asawa. Kasi, iba, tinapos sinunod, hindi ko na kinakailangan sa tayo sa ulo ko. Lahat ng mga diploma ko, lahat ng pinag-aralan ko, training na ako. Tapos, kaya, yun ang istorya ko rito. Yung magsasabi. Matagal ako sa Quezon City. Quezon City. Kabusaw kami, mga Delpinian, mga sa mother side, sa lulo. Kaya dito ako sa Bicol, Bicolano ako. Bicolano. Hindi pwedeng sabihin niya, karasan ako. Ako si Saddam, lahat ng mga kandidato dyan ng mga mauurag. Sinda ang mauurag na kandidato. Kumahapon po tabi, sir. Sa man niya sa Bicol, yan niya si King Salam. Sa Bicol po tabi. Yung specific sa Bicol. Kami, nag-migrate ang lolo namin sa Kabusaw. Pero, lumaki ako kasi ang Long Battle of Mactan in Cebu. In March 16, 1521, in Lima, sa Island, ang transportation ng sibid-sibid. Puntayan dito, sa Calaguas Island. Calaguas Island, tawa namin yan. Amin yan. Lahat yan dito, yung si Alilacan yung Tagi, tulo namin yun. Yung nandiyan sa supermarket, na may tinawag nilang Uragon. Yun ang lolo namin. Yung estatwa doon? Yun ang lolo namin. Yun si Alilacan yung Tagi. Alejandro, ginawa niya. Sabi ko kay Bunga, ay, salamat. Si Rodrigo. Kaibigan ko si Rodrigo. Hindi niyo kilala yan. Lolo namin. Okay, sir, siguro habang yung nandiyan pa yung sinasabi ninyo, para hindi makalimutan ng kasama ko yung kanyang itatanong, pwede na po bang mag-interrupt sa'yo na magtanong, kaunting tanong yung kasama? Oo, lahat na tanong. Okay. Sa abot ng aking mga kaya. Ito po si kasama, si Go, na John Beraplot. Ito, bibigay ko po sa kanya yung mic. Kasi, mapapakilala ko pala. Ako po pala si John Binactor. Ako rin isa rin taga-media. Pwede, eksperto po sa investigation. Ako, madalas akong pag nag-iimbestiga ko, nalagay ko sa periodiko. Pagkatapos, kinakasuhan ko isang ombudsman. Kaya ako, hindi man sa lahat ng mga politiko sa Naga, kilala ko kung sino ako. Kaya ito na na inatake ng heat stroke, nag-iimbestiga ako dito sa katiwalaan ng gobernador ng 200 million na ghost project. Ito na ako, sa madaling salita, kinasuhan ko rin sa Robledo. Kaya napunta ko dito sa Ritgov. Gusto ko talaga magkaroon ng pagbabago. Dahil ang ombudsman, sabi ko nga ng ombudsman nila. Pag inimbestigahan ko, pinapay ko sa ombudsman, inaarik to. Kaya wala tayong magagawa sa ombudsman. Tapos sabi ko nga ng kuha. Instead na sila ang eyes and ears ng gobyerno. Wala nang matino dito sa ating bansa. Ang politiko, yan ang naging ang mga Diyos-Diyosa, naging ang mga king. Instead na, ang bawat ang ko dito sa bawat district, sila ng king. Hindi ka makaka-produce ng proyekto kung hindi mag-aano sa magpupuso sa kanila. Ay talagang sabi ko wala na. Ang justisya hawak nila.
may difficulty ang lahat niyan. Kaya sabi ko, kailangan na tayo natin magkaroon ng pagbabago para malasap natin ang kabuhayan ng Pilipinas. Magkaroon ng pagbabago para matikman ng marami tayong Pilipino ang kabuhayan. Lalo na rin po itong hawak ni, sinasabi natin ni King Salam. Totoo na ito. Salamat sa Diyos. Sa Diyos, nandito siya. Kaya ito, magtatanong na po ako sa kanya. King Salam, at ito po, bakit po, sarili niyo, may sarili po lang ngayon ito ng Pilipinas, bakit po, ano na po, nakawin-winang, bakit po hindi na, yan, security na mapa sa inyo yan? Ano nangyari? Napabayaan. Marami nag-claim. Mayroon Rodriguez, mayroon kung ano mga pangalan ng babae. Bakit po nagkaroon ng ganun? Pwede na akong paliwanag. Opo. First, nung binanggit mo sa ombudsman, isa ako sa mga nagtrabaho din sa ombudsman. Hindi naman lahat sa ombudsman yung iniisip natin. Ang totoo niyan, marami nagsakripisyo sa buhay. Totoo yan. Yung kasi ang Republican, mayroong tatlong branch of government. Judiciary, executive, legislative. Kaya, kung minsan, yung problema mo, naintindihan. Pero, to be honest with you, in terms sa ombudsman, pero sa ombudsman talagang decidido. Talagang gusto rin magbago. Pero dala nga ang, sabi nga kalakalan nila, whatever. Pero mayroon din mga matipino dyan. Like, Conchita Carpio. Matino yun. Hindi ko pwedeng, hindi natin lahatin. Mayroon man silang tinatawag na sabihin na lahat. Totoo yan, kasi sa isang sakong bigas ay palay. Hindi naman lahat. Pero in fairness sa mga ito, kasi nasasaktan din ako rin dating investigator ng Ombudsman for Luzon. Here, hindi ko rin. Lahat alam ko ang mga secret nila. Pero hindi ko sila dinaglag. In the sense, dahil alam kong may mission ng trabaho. Ito nga, tanong mo. Bakit ngayon lang? Ito, unahin na kita. Sagot mo, napakaganda. I-highlight ko sa iyo. Marami nag-claim. Pero, bakit ngayon lang? Una-una, may mga rules of procedure na susundin dito. In my parts, bilang isang tagyan, dinito lang nila ng mga oligarchs. Itong Rodriguez, akopiado, Madrigal, kung sino-sino yung mga oligarchs yan. Kami mga tagyan, naging kawawa. Kaya nga sabi ko sa iyo, una, yung abogado namin, through Attorney Diablo Office, binigay sa akin, 1986. Sinunog ang lahat ng mga record. 1986, how coincident? Because alam nila na ang tunay na may-ari, nandiyan na. Ito turn over na ni Marcos sa amin, mga kandyan. To be honest, ako nagsalita sa Comelec. Itong last, 1918, Ferdinand Marcos hindi magnanakaw. I am delivering witness. Kasi, kung magnanakaw yun, hindi sinauli siya, hindi ako nakareconstruct. Alam mo po, ganito yan. Pag may mga quantum of evidence ka, marami yung nag-claim. Kinakailangan, supported by the quantum of evidence to prove na ikaw talaga isa sa mga legal. Maraming dinaanan ko yan. 33 years, imagine mo po yan, 33. In my parts. Ito. Una, yung mga acknowledgement ng mga agencies. Dahil tatlong, dapat mayroon ka doon. Malacanang, Solicitor General, di ba na, lahat po yan, protocol yan. Endorsement pa lang, nasa endorsement pa lang, mahirapan ka na. Pagkatapos yan, kukunin mo yung mga proof. Paano ako naging involved? Nagsulat sa akin si Marcos through diwa. Alam mo yung ibig sabihin ng diwa? Ngayon lang, sinabi ng Marcos, isang bansa, isang diwa, distinguished international world. Yun ang mga, kumbaga sa atin, sa Amerika, CIA, sa atin diwa. Kami ang mga nasa amin, kasi sarili namin yan, puprotektahan namin yan, amin yan eh. Ma-reconstitute yan pag hindi mo na-reconstitute every 100 years. Kaya nga, 1881, 1891, and 2011, bakit kanya? Ngayon lang. I-revolutionary government, i-secure mo ng buhay mo. Kasi yung mga buhay, mga devil advocate,
Walang ibang hahanapin. Patayin ang tunay na nag-aawak niya. Itinabo yan ni Marcos for so many years. Deliver yan. Why? Kung hindi yan deliver, hindi yan sinecure. By Presidential Decree 1143-609. Anong ibig sabihin? Ang sino mang gagamit ng buong kalupaan sa buong Pilipinas archipelago, magpaalam sa tunay na may pawak ng Zero on the Spot Protocol. Kung sinong nakareconstrict yun ang totoo. Ay sila, hindi naman nila naiintindihan kasi wala naman alam. Sabihin lang na, amin yan, amin yan, sa lolo yan, kung ano-ano. Remember, Regalian Doctrine. Sa Regalian Doctrine, 1764, simula yan ng 15, nagka-record na yan 1764, ganito lang naman simple. Kung sino ang pumatay, nakapatay sa conqueror na dayuhan, yun ang tunay na may-ari ng lupa sa buong archipelago. Yun ang Regalian Doctrine na hindi nila naiintindihan. Ngayon, kailangan ito lumabas mga ito. 1990s. Wala yan. Ang importante, mayroon kang tinatawag na factual history. Doon sa Regalian Doctrine, napakasimple. Isinauli ba sa amin? At saka ito, dalawang Rodriguez man lang dyan ang may jurisdiction noong panahon Kastila. Si Miguel Antonio Rodriguez at si Hermoides Antonio Rodriguez. Ang isa niyan, pare, obispo. Ang isa niyan, Gobernador Silvio ng Manila. Hindi nagkaanak yan. Bakit kayo lumabas mga Rodriguez? Mga panguilong, parehas ko rin. Kami mga tagyan, hindi mapagkakaano, tagyan kami. O ngayon, ang tanong ninyo, bakit ngayon lang? Dumaan ito ng tinatawag na legal process. Kailangan ito ma-certiorari review sa Supreme Court. Kasi may record din dito ang Supreme Court. Kapag ang record mo ito minani na Supreme Court notice, the one thing sa lang is an owner of Zero on the Spot Protocol. Hindi wala ng allege. There is the Supreme Court notice. Ito nga. Ito hina-highlight ko ito kasi dinil ko ito. Ngayon ito sumabog kasi panahon na. Panahon na kasi this is the year of the tiger. Ito ang, kung nagbabasa kayo doon sa inaano ni Nostradamus, hindi si Bongbong doon. September 9, 1957, ako yun. Ako yung nagtanggal na ng maskara ko. 666. Emilio del Pintagyan. I am spiritual ko, yung matagal yung hinahanap. Ngayon lang ako lumabas. Why? Because nakikita ko sa panahon na ito. 2021. Tingnan mo, 2020, kunin dyan. 2 plus 2 is equal 4. Ibaba mo ang 0 at saka 1. 0, 1 plus 4. This is now my right time. Kunin lang yan. Kahit na yung pinapilang ko na yan si President Ronald Reagan, the white eagle of the America. You know what I am talking about? I'm very much concerned about national and international security with respect to Committee to Reagan. I don't want to tackle that because, you know, kaya, yung mga tanong mo, napakahalaga. Kaya dun sa, sa Facebook, YouTube, subaybayan ninyo ang series, doon ninyo maintindihan. Kasi kulang ang time element natin kung ito ay tatapusin ko. Tagal. Kaya, pakiusap ko na lang, buksan ninyo ang inyong YouTube, Facebook. Doon ninyo ang tanong ninyo. Really naman? Wala pa po, may ano pa po kayo, may Okay, sige. 8 minutes pa, 8 minutes. Kaya ako lang po nakikiusap kayo. Media. Salamat ako sa inyo. Dahil yung mga iba nating kapatid dyan, wala, diniper ako. Kung paimbisigahan ko, diba? There's something. So, Kim Salam, ano ang aasahan ng mga Bicolano dito sa ipinaglalaban nyo para magkaroon kami ng assurance na sabi mo kanina, totoo. Okay. Lumantad ka na ngayon. Okay. Ano ang aasahan natin? Correction. Hindi ako naghahanap ng kalaban. Ako tumutulong. Wala akong kalaban, ha? Ito. Ano bang aasahan? Iyan ang itatanong ko sa inyo. Kayo ba'y naniniwala na may hari Bicolano? Babalikin sa inyo. Simple lang naman gagawin ninyo eh. Like and share. To all, to know the nation and to the whole world. Ang papirma lang. 1 million, si Cory, revolutionary government, inexecute niya, tapos humingi ang pera. Ako wala. Ako pa mamimigay. Kaya nga yung inaward ko dito
tigpi 50,000 hectares, 2,000 hectares, 1 hectare. Kung hindi totoo, idimanda ko. Disturbance of property. And falsification of public document. That is a criminal case. You talk about this national security is a criminal case. Yan, tatandaan mo. I am not afraid because I am ready. My document, authentic notariado, under oath, with red ribbon, ready to peace for tomorrow para malangit sa international na kayamanan na ikinalat sa amin ni Marcos ang aming abogado, ibalik dito. Maaari pong sabihin kinsalam ng ibang mga tao na ano naman ang puwersa niyan ni Kim Salam. Nag-iisa lang naman siya na nag-advocate na ganun. Parang ang tingin ng iba, parang napakasimpleng tao mo lang. Ano po ang maipapaliwanag po niyo sa mga nanonood po sa atin ngayon? Like kasi tayo ngayon sa Facebook na para malaman nila, sir. Okay. Bago yan, doon muna sa mga sundalo ng Kristo. Tunay na sundalo. Ito ang sagot. Si Kristo, pinahirapan. He is the King of Kings. Kung if he is the King of Kings, where is the King? Those two. Mag-isa lang ako. Siya sa atin mong gilo. 300 lang sundalo. Ang sabi, papuntahin mo sa ilog. Inom. Iba naggamit ng kamay, iba lang. Yung naggamit na naglulong lang, yung isipin mo, kaya mamamatay. Yung naggamit na kamay. May sacrifice, nagamit ng sacrifice. I made my sacrifice for so many years. I render my service, my sacrifice. Sabi ni Jesus Christ, peace be upon him. Nang tapang sa puso. Pangalan mo lang, ang natakot niya kung hindi nagawa. Ako, sa akin, tinapos ko ang mission mo. Kaya ang tanong mo yan, ibabalik ko yan, if I have 1,700 soldiers of Christ, we will share our abundance throughout the world. Not only in Maharlika, not only in Republic, basta't walang batas na nagbabawal na tumulong ka masama. Based on the ipamigay mo ang kayamanan mo. Nabibigay ako. Kaya nga nagbibigay ako dyan. Aanin mo ang 50, tapos ganyan. Ipamigay mo rin yan. For land for the landless. Kung yan hindi totoo, hindi manda ako. Disturbance of property. Kung hindi, mga falsification ng dokumento, hindi manda rin ako. Ang binabangga ko, hindi maliliit. Itong si mga Ayala, Sobel, Villar, Henry Say, yan gusto ko. Yung mga Ruas. Sa parte po kinsalam ng Albay, kasi yung mga, alam ko may mga... Ito muna, i-highlight ko muna kasi ang oras natin napakahalaga. Ang parcel to, sabihin ko na sa'yo, pinakamaliit, ang iba dyan, 40 million, 30 million itas. Dito, 3 million lang. Sabihin ko na sa'yo, Palawan, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, yung tinatawag na Cam Norte, Cam Sur. Yan lang ang tinatawag na parcel to. Blocking force yan para iligtas ang kapatid nila Lapu-Lapu na si Suleiman. Dalang Battle of Maynila, tinalo ni Senior de Legazpi. Ito maliit lang yan. Pero andyan, ang blocking force, andyan kami, mga tagyan. Andyan yan. Maliit lang yan. 3 million hectares. Ang iba dyan, parcel 1, 40 million. Ang parcel 3, 36 million. Ang iba dyan, 35 million hectares. Pagkakakak, dyan lang. Dahil nandyan, nabuhay ang descendant ng Tagyan. Maliit pero blocking force yan. Historical. Ito naman. Siyang time element kasi. Marami kasi itong dapat ipaliwanag. Ang mga tanong mo po, ina-accept ko. Bakit ngayon lang? Bakit dito? So, kung sasaysay natin ng history, enough na para makita ninyo. Ngayon lang yung makakita ng Torres. Ito ang Torres, 01 Daspo. Torres yan. Yan ang ginagana ng British America. Itinago ito. Ito. Torres title. Tingnan niyo po. Tingnan niyo yung Torres, hindi ito Spanish title. Ito ang mga ito ang mga kasulatan. Ito
sino dyan? Elpidio Carreno, Sirius Minya, Halit Roman, Chiang Kai-shek, General Dwight Isinoy, Mao Zedong, Xu Enlai, Jesus Antonio Villamor, Princess Inimika Cruz Villamor, Isabel III, Maria Cristina III, Francisco Franco, ito si Miguel Calderon Sino. Tingnan mo po ito, pinakikita ko sa inyo ang Torrens. Hindi yung tulad ng Spanish. Ito. Si Jose Bautista, si Jose Antonio Diaz, Ferdinand Marcos, Tang Kai-chi, and Carlos P. Roman. Nakaano sa Sierra Waters po sa Torres. Andito yung mga kayamanan. Nasasabi mo sila. Lahat yan, mga bangko, buong mundo yan. Yan, ha? Eto. Ngayon ko lang ipapakita sa iyo, yan, lahat ng mga deposit sa ibang ito. Ang Sierra Waters po. Ito yung Sierra Waters po na Torres. Ngayon lang kayo, ito ang technical description. Ha? Ngayon lang kayo makakakita. Kaya yung mga, yan, operation, ito po. Ito, hawak ko. Tingnan ninyo. Hawak ko. Sierra Waters po. Yan ang technical description. Yan po, ayan, andyan lahat yan. Buong archipelago po yan. Hanggang Mindanao yan. Ito, Yung pong West Philippines yung pinag-aawan, sa atin talaga yan. sama yan. Kasama yan. Yan tinatawag ng panahon na Tortor Island and Cagayan Island. Ito po, ako ang mag-highlight sa inyo kasi diniper po eh. So, sige, why po? Ako, parang nabigla ako na ang hari parang Pilipinas. Paano mo ang family live na yung buhay sa mga hari? Si King Luzon Tagyan po yan. Si King Luzon Tagyan, kaya yung Luzon, ino-honor sa aming lolo, Luzon yan. Ito po, nangyari niya, may anak yan na dalawa. Sila pula po sa Kasusuleman. Matanda sila pula po. First blood, first fruit sa amin. Doon ang hari. Pero first blood, second fruit na, si Suleiman, hindi pwede. Buhay ang first fruit, first blood. Dalawa pa lang siyo, Mactan in March 16, 1521 in Limasawa Island, nang may din sa Kabusaw. Kaya, yun po kung ano mo po ang mga historical, family tree, complete po kami. At saka, granted po yan ng Supreme Court. Yung mga tanong mo pong yan, sasagutin na yan doon sa document na ibinibigay ko para maintindihan mabago ang history ng tunay na history. So, maganda po yung mo yan, pero kung isa-isayin ko sa iyo, basta simple lang. Nag-survive dito si Ali Lacanio Sultan Ali. Lolo namin yan. Kaya ang tatay ko, Alejandro, ginawang Alejandro yan. Yung Delphine, galing ng Iloilo. Mga clan niya sa Iloilo, nag-asawa, taga-Iloilo, nag-migrate dito sa Kabusaw. Ang ginamit namin Delphine sa lola namin yan. Nasa historical facts po yan. Kaya, alam ka naman na sabihin mo na kami siya, di nawala na kami, hindi kami nag-survive. Naghihirap kami, nag-survive lang. Isinurvive lang namin ang tagyang lang. Kasi pinapasok ng mga talito. Kaya yun yung binabanatan. Wala kayo. Kayo yung Talyano, humihilan ng tulong sa mga Sulaiman. Kaya Sulaiman hindi makabuo ng family tree. Why? Kasi sa ibang bansa, maraming pumapasok. Pero ang mga lapu-lapu plan, hindi kami nag-alis dito. We still here. Hindi kami umalis yung mga clan namin. Kaya itong mga Sirongga, Sinsua, Normisuari, si Tiram, si Bolkia, lahat ng mga distant relative namin. That's Sultanate of Sunod. Hindi pwedeng mag-away-away kami yan. Pero hinihintay nila na lumabas ang family. Kung sino makaka-reconstitute, andoon ang authority jurisdiction. Kaya,
gusto ko man ano to sa mga bigo. Simple lang ang hinaano ko sa kanila. Respect. Wala naman akong hiningi sa kanila. Respect. Wala naman ako sa kanilang kailangan kahit tinapos ko na yan. Ang akin lang naman, just to respect. Pagbalag kayo, nandito ako. Pero nasa, ano na yan revelation. May lalabas dito ang hari sa pinakamaraming pulo, dudurugin, sisiranin, lahat palihirapan. So ngayon po, Kinsalan, di po ba kayo natatakot? Di po ba kayo na kayo po ay lumantad ngayon? Siyempre, yung dinalantad ko ngayon ay talagang dokumento, nasa may dokumento talaga na maaaring may mga taong mag-a-attend ng buhay ninyo. Di po ba kayo na Takot? opo yun? Ubus na takot. Nung naging investigator ako ng Magic Food, nung maging investigator ako ng Bugos mga pulis, hindi na ako lalo na tinignan ng mga pulis ang anak ko within 11 minutes. Ano ba takot? Ina ko may sakit. Pagkatapos yung kapatid ko naputulan ng paa. Yung isa kong kapatid naman, oopera na naman sa puwet. Yung asawa ko na naman, oopera na sa puwet. Hirap, sobrang hirap. Ano bang takot? Ha? Ano pa bang takot? Kung papatayin kami, dahan-dahan, ilalabas kong katotohanan. Mawala man ako sa mundo. Mission ako. Kami mga missionary, kayo mga missionary, takot ba kayo? Ang pumapatay sa laman, huwag matakot. Pero sa espiritu, yan dapat katakutan ninyo. Ha? Anong takot na sinasabi ninyo? Tapos na. Matakot lang ako kung hindi ito na-reconstitute. Kung hindi sinabi ng Supreme Court, the one king shall not errs none owner of 01 protocol, the whole Philippine Marine Archipelago, and assets. Kaya malas. Doon ako matakot. Anong katatakutan? Ipamimigay ko na. Revolution of power and wealth, that's a very dangerous. But I am not afraid to die. Remember always, the worship God. Tapos ng vision ko. Kaya nandiyan kayo. Are you the soldiers of Christ? Kaya talaga itong ninasunta. Talaga, ito mo sabi ko, nangyari na sa akin. Pagka totohanan yung sinasaad mo, hindi ka matatakot. Matakot. Kung talagang, ako, matagal na sana ako naparil. Alam mo, katotohanan. Ang inanaw na yung katotohanan, tapos ang salita ng Diyos. Ang dapat matakot, yung tapang na hanggang baywang. Pero yung nasa puso, takutin yan. Ikaw, pira-pira ka lang, hanggang baywang ka na, yan nasa bulsa. Pero yung mga taong sinasabi din ng Panginoon na padadala ko kayo ng banal na Espiritu, huwag kayong matakot. Ito po, ito po kayamanan nito. Andiyan pala may document ko na deposit sa ibang ibang nasyon. Paano po yun? Ma-recover? Kaya nga, nag-produce ako ng Prime Minister, assistant, away-away na ngayon eh. Yung Prime Minister and Associate Prime Minister, itrabaho yan ng Prime Minister, hindi ng hari. Saan ka nakakita ng hari? Na pumupunta kung saan? Nagkakamanda ang hari. Dapat nasa program. Kaya, andito lang po ako sa inyo. Nagbibisita lang ako kasi. Yung po kumusta po yung kaso, alam po, yung SM doon, inumpisahan mo yun na i-recover ata. Ano po nangyari noon? Ganito yung nag-isip. Naga? Opo. Naga. Sinupredo ata na gano'n noon. Yan isip kasi, may screw money 96 million. Binibigyan ako niya ng 46 million. Hindi ko nga kinuha dahil hindi pa ako tapos. Kasi, ito ang tatandaan ninyo. Kapag hindi ka pa tapos sa documentation o what, doon na. Kasi, ang mga DBA advocate, maraming paraan yan. Halimbawa, nagastos ko yun. Hindi nakatayo ang isim. Sabi sa akin, hindi mo pala nagawa niya ng o di, bawiin na lang namin. Nagastos ko na. Di, patay ako. Kaya gabi naman dito na simple yan mga gawa nila. Alam mo na yan eh. Hindi ko kinuha, hindi sense. Ang kailangan kong muna ma-reconstitute, magkaroon decision ng Supreme Court. O ngayon, ako na maniningil. Hindi ko pwedeng sumingin na tulad ng mga budol-budol, hidden run. No! Kaya nagalit na yung matanda sa lahat na isip yung pinaka-mahal.
Bakit pinakamahal? Ay, nako. Lagyan dyan ng no trespassing. Mayroon ako dyan. Ang gumastos pa niya ng no trespassing. Ano? Sino? Opo. Si Dito Corte, sigurang.